ninyo. Ang problema ng tao, pag hindi niya inaming makasalanan siya. Tingnan niyo, if we say that we have no sin, we are deceiving ourselves and the truth is not in us. A person who is not asking for forgiveness from other people, ang sinasabi niya, hindi siya nagkakasala. Hello? Nagkakanindihan? Alam niyo bang maraming tao hindi marunong mag-sorry? Feeling nila, sila'y laging tama. Tatandaan niyo isang bagay. When you ask for forgiveness, you're not asking for forgiveness for the wrong that you did. Oftentimes, you're asking for forgiveness for the pain that you caused to another person. Sasampulan ko kayo. Halimbawa lang, asawa ko. May nagawa akong di maganda, halimbawa. Kahit na hindi ako sang-ayon na mali yun. Pag sinabi niyang mali yun, nasaktan siya, hihingi ako ng patawad dahil nasaktan ko siya. Hindi dahil mali yung nagawa ko, kundi nasaktan. Yun yung realidad niya. Etong si A at si B, may kanya-kanyang realidad. Yung realidad ni A, hindi mo ipipilit sa realidad ni B. Humingi ka ng tawad dahil nasaktan si B sa kanyang realidad. Tama ba? Kaya marami sa atin, ang hilig nating mag-explain na hindi, ang totoo niya. Kaya humingi tayo tawad, uy, patawarin mo ako. Anong ginagawa natin? Ano sasabihin natin? Alam mo, totoo niya, kaya ako naman nagawa yun, kasalanan mo naman talaga yun eh. Hindi kami ng tawad. Siya ang inaano mo. Kaya minsan pag sinasabihan tayo, di ba? Ikaw rin naman ganyan ka eh. Walang ganunan. If we truly acknowledge that we are sinners, we ask and just agree and say, confess your sin. Same thing with God. He is faithful and righteous to forgive us our sins, to cleanse us from all our righteousness. Huwag ka nang mag-excuse. Naalala ko may nag-aaway po, basta sa Israel, nag-aaway. Narinig ko, nag-aaway sila. Pastor, tulungan mo naman kami kasi nag-aaway kami. Ang sabi sa kanya, ano man siya? Kasi sinasabi ko na sa kanya, ganito. Pag humingi ka ng tawad, huwag ka nang mag-explain. Humingi ka ng tawad dahil nasaktan mo siya. Opo. Nakita kami. Kamusta na kayo? Bati na kami. You see? Kasi minsan, panay explain mo, ayaw pa rin tanggapin, nagkamali ka eh. Minsan, itong problema ha, tatandaan nyo, pag nasaktan isang tao, ang masakit na katotohanan, 95% lang ang tama. Yung 5%, hindi totoo. Balikan rin natin. Minsan, sa sinabi niya, mali lahat, 5% lang ang tama. Doon ka nasasaktan dahil hindi totoo yun eh. 5% lang ang totoo eh. So, ang issue, yung kanyang realidad. Doon ka humingi ng tawad. Nagkakandidihan? Hello? Now, in the eyes of God, wala. Lahat ng realidad natin sinful. Now,